Magandang araw po. Ako si Tom Denison, dito sa Titus Far East sa Activate Youth Groups. Siguro alam mo na mahalaga ang God Search, yung practice ng God Search dito sa Activate Youth Groups, at ginagamit natin ang God Search Journal na ito. Na siyempre, tayo ay pagpapalain kung gagawin natin ang ating sariling God Search. May blessing na if we do our God Search. Pero ipakipakinabang din na ibahagi natin kung paano tayo pinagpala sa pamamagitan ng God Search. Kung ibabahagi natin sa mga iba, it's a blessing. Kaya, nais kong ibahagi ang aking God Search sa inyo. Noong nakaraang Wednesday, this past week, binasa ko ang passage dito sa Mark 14. Patungkol sa Last Supper, sabi ni Jesus, ito ang katawan. Ito ang aking dugo. Binasa ko ang mga verse na yan. And ayon sa sistema ng God Search, di ba? Dito sa white space, sasagutan natin ang tanong na ito. What is the main point? Ano pa ba ang paunahing punto? Yung main point, yung pinaka-importanting punto. So, ito po ang sinulat. Ito ang sinulat dito sa space na yan. What is the main point? Itinatag ni Jesus ang simbolikong alaala. Usually, I always do my God Search in English, but today, i-share ko ito sa inyo sa Tagalog. Let me know if you want it in Tagalog, if you like it in Tagalog, or if you'd like it in English. Itinatag ni Jesus ang simbolikong alaala ng dugo at tinapay. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang katawan at dugo para sa kaligtasan ng marami. Alam na alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya at agad siyang pumasok dito. Alam na niya kung anong mangyayari sa kanya doon sa krus. Pero hindi siya lumayo. Hindi siya tumakbo. Dumiretso siya sa krus. Yan ang pinakapunto ng passage na ito sa palagay ko. Tapos, dito sa gray area, dito sa gray area, sasagutin natin ang tanong na ito. How can I use this in my life? Paano gagamitin ito sa buhay ko? Or paano isasabuhay ito? Now, siguro meron iba't ibang posibleng application, di ba? So how do we choose? Paano hanapin natin ang isang application? Well, dito sa Activate Youth Groups, meron tayong acrostic. Konting tulong sana sa inyo. May acrostic dito. Put the Bible into practice. 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 And tanungin natin ang ating sarili, sa ating sarili, ang tanong na ito. Is there a P, promise to claim? Meron pong pangako sa passage na ito. Yun ba ang application? Alam ko naman ang paunahing punto. Paano gagamitin ito? Well, is it a promise? Nakita mo na ang pangako? O meron isang right doctrine, isang tamang katuruan na paniwalaan ko? Or is there a sin? May kasalanan ba to avoid? And sa passage na ito, it was just so obvious to me, ito ang tamang application para sa akin. Pagpapasalamat para magbigay sa Panginoon. Thanks to give to the Lord. Yan ang application ko. So, sinulat ko ito sa space para sa application. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Ang inyong sakripisyo para sa akin ay tunay na kamangha-manghang pag-ibig. Ako ay magpapasalamat magpakailanman at magpakailanman sa iyo. I'm all yours. And I'll always be grateful. And I'm all yours forever.
Dahil minahal mo ako at iniligtas ako. Yan ang application sa buhay ko. Simple lang. Walang utos, walang kasalanan, walang magandang halimbawa. Pero dito, this time, just pagpapasalamat lang. Just thanks. And sa palagay ko, mahalaga talaga ang application na yan. Malakas yan sa kaluluwa ko, sa puso ko. Kung makikita ko ang something that's so good, and nagpapasalamat ako sa Panginoon. And that is a sufficient application for my God search. It's such a blessing. Malaking pagpapala sa akin. That was my application. I hope you enjoy that God search that I enjoyed a few days ago. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po na namatay ka para sa aking kasalanan. Alam na alam mo kung ano mangyayari sa iyo. Pero magpatuloy sa landas na yan. I'm all yours, Lord, and I'm so thankful. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, I would like you to have a good day or have a good evening. And you should also have a good God search bukas po. Goodbye.